Ayun, ito po pakinggan niyo po mga kababayan ko. Herlin Budol versus Gov, 150,000 para sa isang gabi daw. So ngayon dad, nagkaroon ng isang expose kasi may screenshot na pinost tong si Herlin Budol, isang celebrity na dati siyang host ng Wawawi, na sinasabi niya na nag-text daw isang tao na nagpakilala na daw siya daw ay isang Gov. So marami mga nagtaka kung Gov means governor. Ito, stop po natin muna. Etong si Herlin Budol, alam naman ho natin mga kababayan, mga kasubaybay, no? Ay isa rin ho siya sa dati ng Wawawi, no? 'Di ba? Staff ni Sir Willie Rebillame. May nag-chat ho sa kanya, "Hello, I'm Gov." Wow, I'm Gov. Ba? Hello po, I'm Gov, nagpakilala pa ako, I'm Gov, no? Can I ask you if I available ka for one night stand? At magkano? Inoferan ho siya ng 150. Ang laki naman. Pero barya lang ho yan sa iba. Naalala niyo po ba ang ating idol, di ba? Malaki-laki nga yung offer sa mga Viva Max girls. Ano po yung sabi niya, minura pa siya ni Arlene Budol, si Gov, Si Gov daw to eh. So, itulong na lang ho sa mga nangangailangan yung perang ino-offer sa kanya for one night stand. Di ba yun ang maganda na ugali ng isang Pilipino? Itong si Madam Hipon, kahit ganyan lang yan siya, hindi ho yan siya balasubas. Hindi tulad dyan ni kakilala natin dyan, na si Marilyn Gurapo na nagpapatira sa Banyaga. Kita nyo yan? Mga kababayan ko, patuloy yun. Umpisahan natin pabalik 50,000 para sa isang gabi daw. So ngayon dad, nagkaroon ng isang expose kasi may screenshot na pinost tong si Herlin Budol, isang celebrity na dati siyang host ng Wawawi, na sinasabi niya na nag-text daw isang tao na nagpakilala na daw siya daw ay isang Gov. So marami mga nagtaka kung Gov means governor. At nag-aalok daw ng 150,000 para sa isang gabi. 150,000 ng offer na nagpakilala daw na Gov sa kanya, di umano. Ayan. Mga kababayan ko, diyan lang muna natin, konting lang muna. Sige, patuloy Ngayon natin. naman nagalit siya dun sa text at minura niya or parang pinagalitan niya na gamitin na lang daw ang mga 150,000 para tulungan ng mga nangangailangan dun sa bayan niya. Ngayon naman marami mga nagulat dahil sa mga alok na ginto kasi 150. Opo, kasi marami talagang magugulat sa mga alok ko na ganito, 150,000 for one night stand. Ano natin yung pinaka mas mataas, mga 200, yung kanilang mga 400,000 yung mga sa senator natin, 300. Kasi pag ikaw ay isang tao, pag kung tumaas man yung rango mo, yung standard of living mo, tumataas din, pati yung mga expenses mo. Pero pag sumobra na ho dyan ang inyong gastos, so ang ibig sabihin yan, ng iba, may illegal talaga na gawain, mga kababayan, mga kasubaybay. Para sa akin para sa inyo po, ano yung inyong pagkakaintindi mga kababayan ko. Parang gano'n na rin ho sa akin Kaya marami hong mga tao ngayon na parang yung utak na nila, hindi na sila sa politicians. Parang parang naalala nyo si Digong, mga hinahalik-halikan niya yung mga OFWs. Naalala niyo pa yun, na fininger niya daw yung niya, yung ang kanyang kasambahay. Di ba proud pa sila about sa rape cases? Pag maraming rape cases daw, kasi sa Davao yung number 1 ng rape cases, ay po daw, tago nito ay maraming magaganda. Iniinsulto niya pa, di ba? Naalala ho natin ng ating BP Sara, parang biktima din daw ho siya ng karahasan, ng ganyan. Di ba masakit naman ho sa mga rape victim? Tulad ho nito, hindi porket ang babae ganyan siya ka-jolly, ganyan na lang mag-chat yung mga, kung si Gov man ito, kung sino mang governor ito. Bakit mo one night stand, 150 pero di ba balita naman natin, balitaan natin yung ating idol, no? Ay nako, 200 plus nga Tip lang yan di ba? May mga balita pa ako dati, yung ating former president, di ba, may tinira daw yan, di umano, sa Australia.
Ay naku naman talaga. Ewan ko kung ano, haka-haka lang naman ho, kaya nga di umano. Ay naku naman talaga. Ito hindi 'to anong usapin, hindi basta-basta 'tong usapin mga kababayan, mga kasubaybay. Pero ganyan ho talaga. Grabe yung ano, kakasuhan na nga, eh. O ngayong Lunes abangan ho natin kakasuhan na nga yung ano, eh, si VP Sara at, meron pang 18 ata o 16 at marami pa ho talagang iimbestigahan at iimbitahan, 'no, sa trial, sa hearing. Oh, 'di ba? At tsaka marami pa talagang hindi gising sa katotohanan. Lagi na lang ang presidente ang may kasalanan, grabe naman 'yun. Ayan, magandang gabi po sa lahat, pasensya na ako kanina na nagmura ako sa ating kababayan, kasi ay naku talaga. Patuloy ho natin. 50,000, napakalaking amount yun para sa pangkaraniwang manggagawa. 150,000. Kasi 150,000 tama naman, sabi ng Sai family, itong si Daddy Sai, si Sir si Attorney Morgan Sai, si Attorney Solomon Sai, na ano ho, ay pang sa isang karaniwang tao, ang 150,000 malaki na ho yan, isang bahay na ho yan eh. Malaki na yung negosyo na ho yan sa pangkaraniwang tao lang. Ang tanong kasi dito, bakit may mga ganyan kalaking mga offer? Tapos ang mga sahod nila ay parang ano lang naman, tapos tax pa ng taong bayan yung mga sahod nila. Mga kababayan ko, 'di ba marami kang questions na naglalabas sa utak mo, sa opinion mo. 'Di ba po mga kababayan ko? Sa isang minimum wage worker, siguro, tatrabuhin nyo yun 8 to 10 months, ano? So, parang napakalaking amount yun. Tapos yung 8 to 10 months na yun, gagamitin lang sa isang gabi ng isang gov. Kung gobernador man ito, kung Tama naman po sabi ni attorney. Ang 150,000, 8 to 10 months pa ho yan tatrabahuin ng isang ordinaryong manggagawa. Yung minimum wage na nga, lagay natin 800 na yung minimum wage ngayon dahil nadagdagan na ng 85 pesos. At marami pa rin galit pa rin dahil 85 lang ho daw yung dinagdag, Grabe. Diba? 800 plus na nga yung minimum eh. Or 700 plus. Tapos, syempre, alam naman ho natin, mahal na yung bilihin. Pero, malaking tulong na rin ho yan. Kahit para sa akin, konti lang nga yung 85 eh. Ganun ang pinaano nila pinatupad eh. Pero pasalamatan na rin ho natin na may dagdag ang ating sahod. Tapos, alam naman natin, yung mga ibang company dyan, nang bubudol din ng mga trabahante. Anak naman ng buhay. ano ibig sabihin ng gov na nagpakilala. Pero syempre, ayon sa mga ibang mga podcaster tulad ni Tio Bray, meron nga parang pattern na nakikita kasi tinatanong niya yung mga model ng Viva Max na pagpalakihan ng offer, sino ang mas malaki, politiko o businessman? Kasi pagpalakihan talaga ng offer kung itong isang podcaster na mga Viva Max ladies yung kanyang mga laging mga bisita ho, mga kababayan, mga kasubaybay, di ba tinanong siya kung sino yung pinaka may mga malalaking offer, yung mga businessman ho ba o ang mga politicians? Mostly ho talaga, ang pinakamalalaking offer dyan, mga politicians. Pero yung pinakamas may malaming babae talaga, halos naman daw, ay mga negosyante. Kasi itong mga offer na ito, lalo na pag mga kilalang tao, gusto mo yan nila yung mga party girls, tapos yung meron silang companion sa ibang siguro, ibang lasa. Parehas lang naman yung babae. Di ba po, mga kababayan, mga kasubaybay? Inaano mo lang yung sarili mo niyan. Ang gusto nila, aliw lang ho sa kanila, linilibang lang nila ang sarili nila. May mga pera ho sila. Ang tanong doon, kasi malalaki na as long ikaw ay as long na tumataas yung standard of living mo, tumataas din ho talaga yung mga gastusin mo. Alangan naman 'di ba? Yung iba nga 'di ba, pansin natin ng mga politicians, mga kababayan, mga kasubaybay. Dati bios lang yung service ilang buwan pa lang naging ilang milyon na yung bagong sasakyan, mga kababayan, mga kasubaybay. Kung sahod lang po yung kanilang para sa akin sa opinion ko ito, kung sahod lang ang kanilang didependihan, mga kabayan, mga kasubaybay, parang questionable. 'Di ba ho? Kung wala pong mga illegal at kung walang korupsyon na halo 'yon. May mga kapitan nga tulad example ng panahon ng COVID.
'Di ba maraming mga kapitan, mga mayors, mga congressman, mga governors, may mga bago na silang sasakyan, no? Yung iba nga ho, may kilala pa nga ho ako eh. Na isang pamilya ho sila, yung bahay nila, isang compound din ho. Oh, alam na may ang kanilang isang kapatid ay may negosyo. Pero isa din siyang public official. Tapos, panahon ng COVID, pag patapos pa lang yung COVID, hindi pa tapos yung COVID, no? Pandemic, marami ng bagong sasakyan. Parang ano na eh, parang ang bahay ho nila parang ano na, bintahan na ng sasakyan. Yung maraming nang naka-display na sasakyan. Kita nyo ho yan, mga kababayan, mga kasubaybay. At ito naman si Ma'am Budol, no? Si Miss Budol, si Miss, tawag po na sikat dito, si Hipon, no? Ay mga kababayan, mga kasubaybay, kahit ganito lang siya, grabe no, yung mga kung sino mang governor ito, ba? Gov ha? Wag grabe naman nakikita ko yung pagiging yung respect sa isang babae. Alam naman ho natin sa past, sa ating history, may mga babae din ho ganun na may mga bayaran talaga in order to survive. Tsaka may mga tao din, mga parokyano, mga hindi lang simpleng tao na gusto rin talaga ng ng ganyang aliw, aliw sa laman. 'Di ba po mga kababayan, mga kasubabay at hindi naman ho lahat. Pero pag ganito no, grabe. Confidential ewan ko lang kung sinong gov to. Sino ba yung gov na kilala niyo diyan na mahilig sa sa babae? 'Di ba ho? Ginagamit ho nila ang kanilang pera sa lang, sa ganitong mga bagay. Pero para sa akin, no, nawawala yung respect ko dito sa isang babae. No? Ay nakakaawa. Nakakaawa po yung mga babaeng ginaganto. Pero yung tanong ho dyan, saan sila kumukuha ng perang ganun? For one night, 150,000. Yung iba nga, 200 plus pa. In order lang sa madali ang aliw ng laman. Di ba po? Grabe naman. Tapos, ang 150,000 na yan, mas maganda talaga ibigay mo na lang sa sa mga nasasakupan mo sa mga nangangailangan. Kaya nga pagdating sa eleksyon, mga kababayan, mga kasubaybay, ang dami-daming pera, sako-sako ho talaga yan. Grabe talaga. Dapat proyekto dapat yung puntahan nito, hindi babae. Kaya nga maraming mga issue sa flood control at kung ano-anong project. Kasi dito napupunta ho Kita nyo ho yan? Gov! Hi, Gov! Kamusta naman? Grabe ba? No, mga kababayan ko, nakita nyo ho yan? Highlights, no? For one night stand, can I ask if available ka for one night stand? Grabe naman yan. Mga kilala natin itong si Herlin Budol alias Hipon. Grabe naman. Doon lumalabas yung kung saan napupunta yung mga taxes nyo. Kahit sabihin natin mayaman na ho talaga ito. Sobrang yaman naman ho ito ni Gov, no? Kung ganito ho. Kasi lang, barya lang ho yan sa kanila Parang kilala ko to May clue na ba ho kayo? Ako may clue na rin ho ako pero ayaw ko na sabihin. Di ba po? Grabe naman si Sir Troy Bello. 500 lang daw yung kaya niya. Ay, Sir Troy, mahilig ka din pala. Kita nyo yan mga kababayan, mga kasubaybay. Ganun lang ho kasimple ang ano nila, no? Sa atin ang hirap no. Ay nako. Sabi nga ni Ma'am Mediterranean no, si Gov Pulong nga 51 billion flood control nasaan na? Naunahan mo ako, mama, nasa utak ko na. Yung mga taxes ng taong bayan nandito na. Maiksi lang ho yan, mga kababayan. Hindi ko tinapos yan. Maiksi lang. Diyan lang ho tayo sa puntong ganyan lang. Yung sa 150,000 na offer for one night stand. Bilyon. Kungwari, sa isang linggo, makaapat sila na babae. Tapos ganyang kalaki. Grabe naman yan, mga kababayan ko.
Saan sila kukuha niyan? Yung kunwari sahod nila 200,000 lang. Titira 50. Kunwari may babayarin pa sila, may mga katulong pa. Yung sinasabi ko, as long na tumataas yung standard of living ho natin, pag ganyan ho tayong tao, tumataas din ho yung expenses natin. Grabe ba? No? Nakikita nyo yan kung gaano kalala? No? Kalala ang ganyan, mag-o-offer pa. Ito pakinggan na lang ho natin. Pagpalakihan ng offer talaga, parating politiko ang sinasabi. Pagparamihan, marami mga businessman na nag-aalok pero maliliit-liit na amount or mga substantial amount pero hindi yung tulad daw ng mga alok. Iilan na yung politiko pero pag pumasok sila sa eksena, talagang sisirain nila yung bidding war. Parang Opo, parang gano'n yung susirain mo talaga pag politicians, lalo na pag VIPs. Kukuha ka ng mga sikat na tao, kukuha ka ng mga babae talaga na kilalang kilala. Sisira, pag politicians talaga, boom! Grabe yung pera sa kanila. Sukli lang yan, yung mga ganyang kakapal. Ang tanong dun, saan yun galing, mga kababayan ko? Ma'am Chona Wallbridge, ako na si Ballpoint po ay naka-monitor lang po sa kanyang dito sa kanyang channel po Ballpoint Man 2.0. Tama hindi rin ako naka-live dahil medyo may technical problem and then nagpa-power shortage pa ho dito. Kanina 2 beses ho ng power shortage. Diba mga kababayan, mga kasubaybay, simple no. Grabe naman 'yan. Sang governor. 'Di ba? Saan pumupunta yung mga taxes nyo? Sa mga berbelats. Inoopera ng mga ating mga idol na politician. Sino ba yung politikong may bahay bimbangan? Maraming salamat po, Ma'am Grandpa PHTV. Ayun. Igalab shara po, Ma'am Chona Wallbridge. Tindi kita nyo ho yan, mga kababayan. Diyan pumupunta ho ang ating tax sa ating inang bayan. Nakikita nyo yan? Kung gaano tayo binubudol ng ating kapwa Pilipino. Ay, nako. At yun lang po sa ngayon, mga kababayan, mga kasubaybay. Kita-kita po tayo ulit bukas sa channel ni Ballpoint Man 2.0 and this is yours truly, Mr. Sponsor. Pasensya na ho kayo, may tinira at may binalakura at may minura ho ako na ating kababayan.